So, ini mag-river cruise na mo, dito nga part, makita ninyo, dito sila nga part mag-training sila mga bata. And our river is 1.4 kilometer long with a depth of 3 meters at the highest time. So, the water is brackish, a mix of fresh water and salt water. So, during low tide, makita natin na ang mga springs. So, river is composed of hundreds of springs. So, kung low tide, makita ninyo, so dili siya white tendency nga mahuksan ang atong river. So, during low tide, ang magpabilin is itong mga fresh water, then during high tide, usod ang tubig sa dagat. So, maong mag-depend mo diri kung namin yan. So, amo silang i-arrange na high tide sila mo anhi. Kaya kung low tide, grabe ka mabaw sa tubig, so dili sila pwede mag-river cruise. So, mo na silang hipong silang ano ko na ang river, mag-depende mo sa high tide. Kaya ang tubig sa dagat, masunod man. So, mo na siya, ang atong tubig is brackish, a mix of fresh water and salt water. Our river also is also home of 61 species of birds, 86 species of plants, and 22 species of mangroves. So, kanang mangroves sa mga 22 is identified na siya kanang sa mong guide, local name and scientific name. So, later on, during sa inyong river cruise, hibuan na ninyo siya nga lain din na siya nga family. And then, kani siya nga association is locally funded by the local government unit. So 100% funded na siya sa LGU sa Alubinsan, 100% initiated, pero gi-operate sa community. So sila ang nag-organize namo before nag-launch ni is the community the LGU is organizing us. So nag-organize sila sa taga Barangay Buho aron mohimo ni nga project. So kani siya nga project is we offering ecotourism. So as you all know, as you notice wala may dagko nga mga building. So kung unsa inyong nakita, it's all about nature. So natural lang tanan. So inyong gigamit ganina, tanan ang gigamit is begin hira jud gikan sa among lugar. So gihimo sa strategy namo dinhi sa Alubinsan is kanang gihimo ni siya sa local government unit sa Alubinsan para motabang sa community, especially namo nga mga mananagat to earn alternative income. Dili siya source of income gyud, dili siya main namo. Kaya among source of income diri gyud is ang panagat man og panguma. So gihimo sa LGU sa Alubinsan makahatag siya og alternatibo nga panginabuhian is gihimo ni siya nga tourism destination, as well as ma-protect ug ma-preserve na mo ang environment. So mao na siya ang usa sa mga kuan sa ecotourism. So dili mo makaingon sa kalugar na ecotourism siya kung wala siya nag-protect sa environment. So like mga mass tourism, mga beaches. So igadto ninyo dito, so puro lang jud siya beach. Wala mag-lecture ninyo. So ang usa sad nga mga kuan sa ecotourism is mag-igadto ninyo sa usa ka lugar is namoy makatunan. And then makatabang mo sa panginabuhian sa community. So ecotourism is a responsible travel nga makatabang mo sa kalikupan as well as sa community. And then kani siya association is gitawag ni siya BITAS or Buho Alubinsan Ecotourism Association. So we are legally registered with the Department of Labor and also the BIR. And then our members here is fishermen, their housewives, and also their daughters. So I am also a daughter of a fisherman. And then our member is 52. Kuha na siya, gid siya, 52 medyo kabuok. But when we started our kanang seminars, daghan kaayo mi. Pero kami ra ang nag-survive. So kami na ang nag-operate sa door. So sa inyong nakita, inyong mga guide later on, dili na sila mga college graduate, dili na sila mga high school graduate. So mga elementary level lang na sila. And then but maka-identify na sila sa mga scientific names sa mga mangrove. So later on, inyo na silang makita. So kanya among nakatunan is nakatunan po nina mo through seminars. So mga seminars and workshops lang. So daghan sa nakatunan. So ang kanakatunan sa namo amo sa ning ihatag sa among mga guests ay inform namo sila all about nature, especially katong mga kabatan-unan kay murag wala na gyud na sila pakialam sa kanang about nature. Ang gusto na lang nila mga computers, it's all about high-tech na kaayo ang uban. So, mo na siya kung hitag kung moingon mo mo ecotourism destination, ecotourism site. So, inyong makita na it's all about nature gyud. So, dili mo makakita dagko kayo ng mga building. So, tanawa ang amuang staging area, kawayan, nipa. So, mo na siya. Kung unsay naa sa kalugar, mo na siya gamito. And then kani siya is
nahimo sa di siya sa LGU is para mo empower sa community. Like, kung sa una, daghan na kay sila gipanghimo nga ordinances, gidili ang pagpamusil og langgam, gidili pagputol og kahoy, gidili pagpanghilo sa kaning mga sa river, dili basta daghan kanang mga illegal mga buhat. Pero tungod kay ang community, ang mga tao wala man na inform, so ang LGU baya wala man na sila sa kalugar, naram na sila sa munisipyo. So bisan gani ang kaning barangay officials, nagsige din na sila suroy-suroy. Naraman na sila magsesyon, naraman sila sa kanang barrio hall. So, maana siya. Ako kay once nahimo man sa kong iski chairman. So, kung naay activity, usa pa sa kong adto, may magsuroy-suroy ko sa ako ang nasakupan. So, unlike nga community mo nagda, pareha na mo nga naami permi dire, so mabantayan na mo siya. So, mao na siya gihimo sa LGU nga para mapadayon ang ordinances nga ilang gikuan ya ma-realize at empower ang community nga maay mag-protect sa environment. So, karon Buho River is protected area. So, pwede na mi magpadako, once diri na namutulog kahoy. So, dili man sila mopatuo na mo kay unsara kuno me. So, nagtawag mi og pulis, so ang pulis na inani nila. Oh. So, naapoy na maligya og langgam. So, di man sa sila mopatuo. So, gipadakop na sa namo sila pulis. So, ang pulis di man na sila magbantay kanunay. So, kami kay naaman ni dire, so kami mo ay nagbantay. So, mao sa ni usa nga reason nga among nakatunan nga kanang so, kita di ay bisan simple lang ka nga tao, nasa tay power sa atong komunidad kung magpakabanan na. So, mao ni siya. And then, kaning among protection dili lang sa ato ang river. So, as still ang among kaning mga like atong mountains. So, ang among sang kuan protection, dili lang kami manakibalo. So, amo ni siya ang giling sa among mga students. So, once a month, ang kana silang among high school, monthly yun na sila diri magtanong og kahoy. Every month yun na siya. So, dili lang para namo. So, amo gi-extend ang among learnings para makahibaw sila. Kay ang kamera say makahibaw sila wala. So, mao na sila kada guest na mo, explain yun na namo sila. Kaya para, at least, pag-anak maka-anak mo nga, iguli ninyo sa inyong lugar, uy, dito man ko nakahibaw sa Aluginsan, ani. So, mao na siya, usa sa, kaya kung mo na kag Talisay Beach, nabay mag-story, ani mo, mao ni history sa Talisay, nganong na Talisay ni siya, nganong na inanis ni siya, wala. So, once mari mo Buho River, nakaibaw mo, ano nabuho siya? Nakaibaw mo unsay sa mga species sa mangrove, unsay gamit sa mangrove, later on. So, katong naami guest dire, dato ko ito siya. Kana na siya sa company, din na siya, unsa din ang mangrove. Then, kana siya mamba, ano day nga, unsa din gamit anak niya? Kami no, nagsigimig tanong og mangrove, sigimig ugsok, umikhibaw, unsa gamit niya? So, pag-ari niya, na siya, uy, dire-diretso ko nakibaw sa Aluginsan. So, inana. So, makahibaw mo, nganong importante yun siya ang mangrove. So, and then, daghan na sa natabang na mo diri, mag-tree planting, mangrove planting, encourage yun na magtanan guests and among mga students. So, that's all and thank you so much.